Noong mga nakaraang linggo, ay maingay ang mga balita patungkol sa pagdating ng mga bagong warships ng Philippine Navy, at nauna na ngang dumating ang BRP Miguel Malvar, at parating na rin ang BRP Diego Silang at BRP Raja Sulaiman. Maliban sa inaasahan na nating pagdating ng mga bagong barko na ito mula sa South Korea, at hindi lang yan, may posibilidad din na may mga warships na transfer sa atin mula sa mga allied countries, gaya ng Japan. Magiging mahirap na sa Navy ang pag-house ng mga barkong ito, dahil bibilang pa ng mga taon bago ma-fully operational ang mga bagong naval port na itatayo. Kaya naman, dahil sa biglaang pagdami ng mga barko ng Navy, may balitang may mga malaking pagbabago na magaganap. Sa pagdating ng mga bagong assets na ito, may malaking tanong na kailangang sagutin: ano ang mangyayari sa mga lumang barko ng Philippine Navy? Ayon umano sa ilang source, may posibilidad na transfer ang ilan sa mga existing Navy ships, papunta sa Philippine Coast Guard. Ito umano ay upang magkaroon ng sapat na space sa mga naval bases para sa mga bagong barko na darating. Pangalawa, para madagdagan din ang kakayahan ng Coast Guard na hanggang ngayon ay limitado pa rin ang assets. Pero bago natin pag-usapan ang mga posibleng pag-transfer ng mga barko, silipin muna natin ang mga bagong parating. Ang Philippine Navy ay matagal nang may ongoing modernization program, at kabilang dito ang pag-order ng mas modernong warships mula sa South Korea. Hindi lang ito mga ordinary patrol boats, we're talking about ships equipped with advanced radar, surveillance, at weapon systems na mas angkop sa mga modern threats, lalo na sa konteksto ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa reports, ang ilan sa mga darating na barko ay corvettes at frigates na kayang makipagsabayan sa mga barko ng ibang bansa. May ilan din na auxiliary vessels, gaya ng logistic support ships, na tutulong sa operasyon ng Navy sa mas malalayong lugar. Ngayon, dahil dito sa influx ng bagong equipment, kailangang mag-adjust ng Navy. Hindi ganun kadali magtanggap ng bagong barko, kailangan ng crew, training, maintenance facilities, dock space, at logistical support. Kaya ang solusyon, ilipat ang ilang lumang barko sa Coast Guard. Sa ganitong paraan, hindi lang makakakuha ng space ang Navy para sa mga bagong warships, kundi makakatulong din ito sa pagpapalakas ng maritime capability ng Coast Guard. Ang Coast Guard ay traditionally focused sa law enforcement, search and rescue, environmental protection, at humanitarian missions. Pero sa panahon ngayon, mas kailangan na nilang maging mas visible at mas responsive lalo na sa mga disputed waters. Sa kasalukuyan, limitado pa rin ang malalaking vessels ng Coast Guard. Kaya kung makakatanggap sila ng mga dating Navy ships, kahit hindi na kasing advanced, malaking tulong pa rin ito sa pagpatrol, pagresponde, at pag-project ng presence sa karagatan ng Pilipinas. Pero teka, may isa pang anggulo, bagamat mostly sa mga barkong transfer ay upgraded na ang radar systems, communication gear, at kahit ang weapon systems, kaya inasahang tumagal pa ang mga ito ng ilang dekada, ngunit may mga upgrade pa na kailangan sa ilan sa mga systems and subsystems ng mga barko. Ang tanong ngayon, itutuloy pa ba ang upgrade sa lumang ships, o ipapaubaya na lang ang mga ito sa Coast Guard at mag-focus na lang sa bagong barko? Depende ito sa evaluation ng defense planners. Kasi kung kukulangan sa budget, mas makabubuting ilaan na lang ang resources sa mas modern ships kaysa upgrade ang luma. Pero kung may operational value pa ang lumang ships, lalo na sa non-combat missions, mas may sense na ilipat sila sa Coast Guard. Ngayon, dumako muna tayo sa isa sa pinaka-interesting na parte ng balita, ang posibilidad na makatanggap tayo ng mga warships mula sa Japan. Matatandaang, isa sa mga klase ng barko na tinitingnan ay ang Abukuma-class destroyer escort. Ang Abukuma-class ay gawa ng Japan para sa kanilang Maritime Self-Defense Force, isa itong klase ng light destroyer o large patrol ship na may kakayahan sa anti-submarine warfare. Hindi ito kasing laki ng full-size destroyers, pero versatile ito at swak sa coastal patrol at monitoring missions. Kung mapupunta ito sa Philippine Navy, malaking dagdag ito sa ating maritime presence at capability. Ayon sa ilang ulat, hindi lang Abukuma-class ang pinag-uusapan. May posibilidad pa na magkaroon ng iba pang klase ng barko na ibibigay o ibebenta sa atin sa discounted rates mula sa mga allied nations. Di muna natin pag-usapan kung anong mga barko ito,
basta't sinasabing merong ibang klaseng barko. Isa pang advantage ng ganitong military-to-military transfers, ay ang speed. Mas mabilis itong may proseso kumpara sa pag-order ng brand new ships na inaabot ng taon ang construction at commissioning. At dahil galing ito sa mga bansang may advanced navy, kahit second-hand ang mga ito, malaki pa rin ang value na naibibigay sa atin. Ngayon, balik tayo sa Coast Guard. Kung sakaling may ilipat ng barko mula sa Navy, posibleng ito'y mga dating patrol ships, small frigates, or even older corvettes. Para sa Coast Guard, hindi priority ang high-end combat capability. Ang importante ay endurance, seakeeping ability, at communications gear. So kahit medyo luma na ang mga Navy ships, malaking upgrade pa rin ito kumpara sa kasalukuyang mga barko ng Coast Guard na mostly small and lightly equipped. Ang ganitong move ay strategic. Pinapalakas ang dalawang maritime forces ng Pilipinas, ang Navy at ang Coast Guard, sa pamamagitan ng tamang pag-allocate ng resources at equipment. Hindi na lang isang panig ang lumalakas. Mas coordinated ang buong maritime security framework ng bansa. Ngayon, ang susunod na hakbang, ay ang decision-making mula sa top defense planners ng bansa. Hindi pa final ang listahan ng mga barkong ililipat o matatanggap. May mga ongoing discussions, evaluations, at negotiations. At syempre, tinitingnan rin kung paano ito papasok sa defense budget at logistical planning. Pero isang bagay ang malinaw, ang direksyon ng Philippine Navy at Coast Guard ay papunta sa mas modern, mas flexible, at mas capable na maritime forces. Ito ay bahagi ng mas malaking layunin, ang pangalagaan ng ating teritoryo, tulungan ang mga Pilipino sa panahon ng sakuna, at tiyakin ang kaligtasan ng mga gumagamit ng ating karagatan, mula sa mga mangingisda hanggang sa mga negosyante. Kaya ang tanong ngayon, dapat bang ilipat ang mga lumang barko ng Navy sa Coast Guard? Dapat bang i-upgrade pa ang mga ito, o ilaan na lang ang budget sa mas bago at mas modernong assets? Ikaw, anong opinyon mo? Sa tingin mo ba ay sapat na ang ginagawa natin para palakasin ang ating maritime defense? Comment down below, gusto naming marinig ang saloobin mo. At kung gusto mo ng mas marami pang updates tungkol sa military, defense, at maritime development sa Pilipinas, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-share ito sa mga kaibigan mong interesado sa ganitong usapan. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na episode. Mabuhay ang Pilipinas!